right, right from your heart. All things are possible. Only believe. Amen. Only believe. Only believe. All things, amen, possible. Makalangit na Ama, pinasasalamatan ka namin sa pribilehiyong pangunguna sa amin dito sa Beaumont, Texas. Muli, habang iginagala ko ang aking paningin sa mga palkong ito, naaalala ang mga panahon nang narito kami ng una at ang mga dakilang bagay na ginawa mo. Walang alinlangan na karamihan sa mga taong yaon ay nakaupo rito sa gabing ito. Kung hindi mo hinipo ang kanilang mga katawang may sakit, wala sila rito sa gabing ito. Ngunit, ginawa mo at sila'y narito. Maraming alaalang nananatili, ito'y taglay naming tutungo sa walang hanggan. Dalangin naming ipagkakaloob mo sa amin ang isang dakilang pagbuhos ng Espiritu. Pagpalain kaming sama-sama, pagpalain ang bawat iglesia, bawat kaanib. At Panginoon, pagpalain mo, lalo na ang aming mahal na nakababatang kapatid dito, si kapatid na Peregrine, na pinangunahan para sikaping may pahahayag ito. Makita nawa ng mga mamamayan ng kaakit-akit na lungsod na ito ang damdamin ng batang lalaking ito para sa mga tao rito, upang dalhin sila sa Kristong iniibig niya. At sinisikap niyang papasukin ang bawat ministeryo, iniisip niyang magiging karapat-dapat na kaniyang sinuri sa pamamagitan ng salita at nais niyang makitang maligtas ang mga tao. Tulungan kami, Ama, sa aming mga pagsisikap habang inihahandog namin ang aming mga sarili sa iyo para sa paglilingkod sa karangalan at kalwalhatian ng Diyos. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, alalahanin lamang natin, bawat gabi ngayon, magsama kayo ng isa, o tumawag sa telepono at sabihan ang isang tao, at sabihan ang bawat pastor, bawat iglesia. Maging anuman ito, kahit naiiba sila sa atin. Basta't pumasok ka, maupo, kumilos ng wasto, at maging mabuti. Tunay na pinahahalagahan namin ang inyong pagparito. At ngayon, magdala ng inyong Biblia, magdala ng lapis, isulat ang teksto. Magpatuloy, saliksikin sila, siyasatin sila sa salita, at alamin kung sila'y tama o hindi. Kita nyo? At pagkatapos, huwag gamitin ang sarili ninyong teolohiya. Kunin lang ito sa paraan ng pagkakasulat ng Biblia. Kita nyo, masasabi natin sa maraming pagkakataon, ganito ang ibig sabihin nito. Ito ang kahulugan nito. Hindi kailangan ng Diyos ang sinumang tagapagpaliwanag. Ipinaliliwanag niya ang kanyang sariling salita. Kita nyo? Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Hindi na iyan nangangailangan ng anumang paliwanag. Siya, nangyari ito sa paraan ng pagkakasabi niya. Ang sabi niya, isang birhen ang maglilihi, at naglihi nga siya. Hindi niyan kailangan ng anumang paliwanag. Nangako ang Diyos ng tiyak na mga bagay para sa kapanahunan ito, na kailangang maganap. Sinabi niya ito, hindi na ito nangangailangan ng paliwanag kung gayon. Sinabi yan ng Diyos na gayon, at ipinaliliwanag niya siya mismo. Kaya sa makatuwid, sinabi ng Biblia na ito'y walang anumang pansariling paliwanag. Ipinaliliwanag ng Diyos ang kaniyang sariling salita sa pamamagitan ng pagpapatibay nito. Ngayon, ano kaya kung tumayo tayo habang binabasa natin ang kaniyang salita mula sa aklat ng mga Hebreo, ang ika-1 kabanata. Ang dahilan kaya inihiling kong tumayo kayo ay sa paggalang ng salitang ito. Naniniwala akong ang salita ay Diyos. Nang pasimula ay ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. At nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin, si Jesus Kristo na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Yan ang paksa ng ating mga kampanya. Sa makatuwid, kapag binabasa natin ang kaniyang sarili na nasulat dito sa salita, tumatayo tayo. Kapag nanunumpa tayo ng katapatan sa watawat, kapag dumaraan ang ating watawat, tumatayo tayo bilang paggalang sa ating watawat sa ating bansa. Kailangang gawin natin ito. Kung gayon, gaano pa kaya tayong dapat tumayo kapag binabasa natin ang salita ng Diyos? Sa Hebreo 1:1 hanggang 3, habang ating binabasa, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang mga panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta,
ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Palibhasay siyang sinag ng kaniyang kalwalhatian at tunay na larawan ng kaniyang pagkadiyos. At umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan. Nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ilan ngayon na may nakayukong mga ulo at mga puso ang nais maalala sa panalangin na sa pamamagitan ng pagtitipong ito saan man ay ipagkakaloob ng Diyos ang inyong kahilingan. Itaas lamang ang inyong kamay. Nakikita ng Diyos ang inyong kamay. Makalangit naming Ama, sa abot ng tanaw ng aking makataong mga mata, mayroong napakaraming mga kamay. Tunay nga na ang kapahayagan ni kapatid na Green at ang aking hangaring pumarito ay tama. Ngayon, Ama, ipagkaloob sa kanila ang kanilang hangarin sang-ayon sa iyong salita at sa iyong pangako. Iniahabilin namin sila sa iyo, at lumapat nawa ng husto ang aming mga buhay sa salita upang ang salita ay maging laman sa aming kalagitnaan at magbibigay ng pananampalataya sa mga tao upang kumuha mula sa kanilang talaang deposito sa langit na isinaayos ni Jesus para sa kanila matagal ng panahon para sa mga kasalanan nila at karamdaman habang sila'y nasa paglalakbay. Pagpalain kami ngayon, dalangin namin habang naghihintay kami sa iyo na ihayag sa amin ang iyong salita at gawin itong laman sa aming kalagitnaan sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na kayo. Ngayon ako ay kung sisikapin lamang ninyo na huwag kayong magpalibot-libot ng higit pa sa kung ano ang maaari niyong itulong. Ang ibig kong sabihin ay tatayo at aalis hanggang sa susunod lamang na 45-50 minuto, parang ganyan. Ngayon, ang mahalaga ay nais nating malaman kung ano ang katotohanan. At iyan ang natatanging katotohanan alam ko ay ang Biblia. Ngayon, hahatulan ng Diyos ang mundo isang araw. Pinaniniwalaan natin yan. At iaharap ang bawat isa sa ating mga tao sa kaniyang presensya para sa paghatol. May ilan akong talang isinulat dito at mga kasulatang nais kong talakayin sa ilang sandali. Ngayon, alalahanin, kung itatanong ko sa gabing ito, may Katoliko ba rito? O, sasabihin nila at marahil. Bueno, sa pamamagitan ba ng ano hahatulan ng Diyos ang mundo? Sasabihin nila, ng Iglesyang Katoliko. Kung gayon ako'y magsasabi pabalik, anong Iglesyang Katoliko? Magtatalo-talo sila. Napakarami mga di pagkakaunawaan. Ang isa'y Romano at ang isa'y Griego at ang Orthodox at iba pa. Marami tayo niyan. Kung sasabihin ko, tatayo ang Metodista, sasabihin, hahatulan niya ito sa pamamagitan ng Iglesyang Metodista. Bueno, kung ganyan nga, kung gayon, walang pagkakataon ang Baptist. At kung hahatulan nila ito sa pamamagitan ng Baptist, kung gayon, walang pag-asa ang Metodista. Sapagkat alalahanin, isang kaunting maling pagbabanggit ng salita. Isa, hindi lahat nito, hindi lamang lahat ng isang talata. Sadyang katiting na katiting lang ng maling paniniwala sa salita ay naging dahilan ng bawat kamatayan, bawat karamdaman, bawat kalungkutan. Ganyan si Eva sa Hardin ng Eden. Ngayon, kung iyan ang naging kabayaran ng lahat ng ito, dahil sa isang babae lamang na mali ang pagkaunawa sa salita, hindi niya ito ginawa ng kusa. Siya ay nadaya, sinabi ng Biblia. Nadaya sa pamamagitan ng salita. Idinulot ang lahat ng ito. Kung gayon, ikaw at ako ay hindi makababalik na taglay ang anumang kulang kaysa kabuuan ng salita. Ngayon, naniniwala ako sinasabi ng Biblia na hindi niya gagawin. Hindi ako naniniwalang hahatulan ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng Iglesyang Pentekostal, sa pamamagitan ng Metodista, Baptist o Katoliko. Hahatulan niya ito sa pamamagitan ni Yesus Kristo. Yan ang sabi niya, at si Kristo ang salita. Nang pasimula ay ang salita,
at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin, ang siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang kabuuang bagay ay ang dakilang walang hanggan. Hindi kailanman nagsimula ang walang hanggan at hindi kailanman maaaring magtapos. Sa makatuwid, sa loob niyong dakilang walang hanggan ay mga katangian. Ang maging ama, ang maging anak, ang maging tagapagligtas, ang maging tagapagpagaling. At lahat ng mga bagay na ito ay nasa Kanya. At ang tanging bagay na nangyayari ngayon ay ang pagpapakita ng Kanyang mga katangian. Yun lang. Ngayon isinulat ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero bago pa itinatag ang sanlibutan. At kapag masapulya ng salita, kung may anumang liwanag doon na naitalaga sa buhay, ang sabi ni Jesus, walang taong makalalapit sa akin malibang ilapit ng Ama. At lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Kaya nga, kita nyo, ito'y ang salita, walang pagbabago. Ang salita, ang salita. Ngayon nais kong mangusap sa gabing ito sa paksang, sa paghugot mula sa nilalaman ng tekstong ito na ating binasa. Ang Diyos ay nakikilala sa pamamagitan ng Kaniyang mga katangian. Ngayon, halos lahat ng ating nasusumpungan ay makikilala sa pamamagitan ng mga katangian nito. Ngayon ating napapansin, tulad sa buhay ng hayop, kunin mong halimbawa sa buhay ng ibon. Ngayon kunin mo ang tulad ng isang ibong yellowhammer kapag siya lumilipad at sa isang jaybird, malaki ang pagkakahawig nila. Ngunit ang katangian ng yellowhammer ay ikinakampay nito ang kanyang mga pakpak at bumubulusok at pagkatapos tataas at bababa, tataas at bababa. Yan ang katangian. Kung napapansin ninyo, ang jaybird ay mas madalas lumipad ng diretsyo. Pagmasdan mo ang pugo kapag bumabay taas ito, ang bobwhite, kung paano siyang lumipad. Masdan ang pugong gambel kapag pumapay taas ito. Kayong mga mamamaril, kita nyo, may pagkakaiba. Masdan ang jack snipe at ang Wilson snipe. Ang katangian ang nagpapakilala kung ano siya. Ang isang malaking tupa na nakatayo sa gilid ng bundok. Kapag siya'y nakatalikod, ang likurang bahagi ng puwitan ay kulay puti. Ang kabilang bahagi ay abuhin. Kung hindi mo alam ang mga katangian ng tupang yan, maaaring isa itong usa. Kita nyo? Kita nyo, dapat alam mo ang mga katangian nila para matuklasan kung alin ito at kung alin ang hindi. Maraming bagay ang maaaring patuloy nating masabi tungkol sa buhay ng hayop. Pagkatapos, tatalakay natin ang buhay ng tao, ang mga katangian sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. May pagkakaiba. Sila'y kapwa-tao, ngunit ang katangian ng dalawang kasarian ang magpapakilala sa kanila. Nagbabasa ako minsan tungkol sa isa sa mga pagsubok na inihain kay Solomon ng Reyna. May ilang kababaihang pinagdamit niya ng panlalaki at pinalakad sila ni Solomon at pinagawa ng ilang bagay. Mabilis niyang sinabi, sila'y mga babae. Kita nyo, sapagkat nasasabi niya sa paraan ng kanilang pagkilos na ang kanilang mga katangian ay sa mga babae. May isang bagay tungkol dito na hindi mo ito maitatago. Ito'y isang babae sapagkat ang kaniyang katangian ay nagpapakilalang isa siyang babae. Ito'y tulad lamang ng kanang kamay at kaliwang kamay ng mga tao. Sila'y kapwa-tao. Masdan ninyo at ang isa sa kanila ay kanan at ang isa ay kaliwete. Masdan kung paano sila nakikilala sa kanilang mga katangian, masasabi mo kung sila'y kanan o kaliwete o hindi. Kita nyo? Gayunman, kapwa sila may mga kamay. Magkatulad na magkatulad ang dalawang kamay. Sadyang magkatulad na magkatulad. Marahil magdadagdag ako ng isang munting bagay rito. Ang sabi ni Jesus sa Mateo, ika-24 na kabanata, na sa huling mga araw, magiging magkahawig na magkahawig ang dalawang espiritu hanggang sa dadayain nito pati ang mga hirang kung maaari. Ngayon iya'y para lamang tumitingin sa kanang kamay at sa kaliwang kamay. Kapwa sila may mga hinlalaki, mga daliri, mga kuko, mga hinliliit, gitnang daliri at iba pa, hintuturo. Magkakaibang lahat ang mga daliri. Sila ang parehong tatak ng hinlalaki, kaya lamang ang isa'y nakabaling sa isang panig at ang isa ay sa kabila. Kapwa isang tatak, isa ang pagkakagawa, ang mga tatak ng hinlalaki. Lahat ay magkatulad na magkatulad. Ang tanging kaibahan ay ang katangian nito. Ang isa ay kaliwang kamay at ang isa ay kanang kamay. Iyan lang ang tanging kaibahan. At sadyang magiging ganyan ang mga espiritu sa huling araw, maging ganyan nga sila, tanging sa katangian nito makikilala kung sa Diyos ito o hindi.
Isa sa kanila ang magiging tama at ang isa ay magiging mali. Malalaman mo lamang ito sa pamamagitan ng katangian ng Diyos. Sa diyang tamang-tama, ito'y kailangang maging ganyan. Ngunit ang kanang kamay, sasabihin nating tama at mali ang kaliwang kamay. Kita nyo? O, baliktaran. Isa sa kanila, sila'y nakikilala sa pamamagitan ng mga katangian nila. Malalaman mo lamang ito sa pamamagitan ng katangian ito. Samantalang ang Israel ay nasa paglalakbay nito mula sa Ehipto, ngayon nasa panig ng Israel ang Diyos. Ipinakita niya sa kanila ang isang dakilang tanda roon. Nagsugo ng isang propeta para sa kanila at ipinakilala ang nasulat niyang salita. At habang inihahatid niya sila, napagmasdan natin ang katangian niya, kung paano niya kinatagpo si Moses ang mga bagay na ginawa niya. At sa kaniyang paglalakbay, napunta sila sa isa pang bansa na siyang Moab. At isang kilalang bansa ang Moab. Ngayon, hindi pagano, talagang hindi. Mga anak yan ng mga anak na babae ni Lot at mga mananampalataya sila. Ngayon, masdan ang dalawang bansa. Isa sa kanila ay kilalang bansa. At ang isa naman ay isang manlalakbay lamang. At ngayon, dumating sila sa dako na ang kilalang bansang ito ng Moab ay naroon mismo sa daan ng kanilang panunungkulan, patungo sa lupang pangako. Ngayon, mayroon silang tingnan ang dalawang bansa, may propeta ang bawat isa sa kanila. Ang isa sa kanila ay ang tanyag na guro at propeta, si Balaam. Ang isa naman ay si Moises. Ngayon, bumaba si Balaam mula sa para isumpa ang Israel. Pansinin, walang pasubaling kapwa sila mga nakabatay sa pangunahing aral. Ang propeta, mga fundamentalista buhat kay Balaam, ang sabi, ipagtayo ninyo ako ng 7 altar, yan ang tumpak na bilang ng Diyos. At ialay sa ibabaw ng bawat altar ang isang malinis na handog, isang toro, na katulad doon sa inihahandog sa kampo ng Israel. At ang sabi niya, sa ibabaw ng bawat altar ay mag-alay rin ng isang lalaking tupa, nangungusap sa pagdating ni Kristo. At doon sa Israel, nag-alay sila ng gayunding alay, parehong mga altar, isang Diyos, ngunit mali ang isa sa kanila, at tama ang isa. At ngayon, ang tanging paraan para makilala mo kung alin ang, kapag dumating ito sa batayan, sa salita, kapwa sila tama. Ngunit kita ninyo, ang isa, mali ang kaniyang mga adhikain. Sinisikap niyang alisin ang kapatid niya mula sa hanay ng pangako na ibinigay ng Diyos sa kaniya. Isa pang bagay, ang isa, ang propeta ni Balaam, nakasalig sa pangunahing aral. Ngunit ang propetang si Moises ay nakilala sa pamamagitan ng mga katangian ng Diyos. Naroon ang haliging apoy, ang kahima-himala na liwanag na nakahimpil sa kanilang ulunan. At may mga dakilang pagpapagaling sa kampo nila. Ang supernatural na Diyos na nagpapakita ng supernatural na mga tanda. At sila ay talagang nananatili sa pangakong salita na ibinigay ng Diyos kay Abraham doon sa panahon ng pagsisimula ng kapwa bansa. Ngunit ngayon, taglay ni Moises ang pangako kay Abraham patungo sa lupang pangako. Si Balaam, isa ring propeta ng Panginoon, ay nakatayo roon. At ang tanging paraan para iyong makikilala ay hindi mula sa kanilang pangunahing aral, kundi sa pamamagitan ng katangian ng Diyos. May tunog ng isang sigaw ng tinig ng hari rito sa Israel. Ang pagbabayad ng kasalanan ay nagkakabisa. Isang tansong serpiente, isang hinampas na bato. At sumasa kanila ang Diyos. Ipinakikilala ang kaniyang sarili sa isang kahima-himala na liwanag at pinagagaling ang karamdaman nila at mga sakit habang sila ay nagpapatuloy. Pinatotohanan ng mga katangian kung ano siya. Nananatili sa hanay ng salita para sa kapanahunang iyan, para sa kapanahunang pinamumuhayan nila. Ang mga katangian ng Diyos ay ipinakilala mismo ang kaniyang sarili kay Moses. Kita nyo, nakilala ang mga katangian ng Diyos kay Moises. Ang haliging apoy, kumikilos ang pagbabayad ng kasalanan. Ang supernatural, hinampas na bato, at sila, gayon din ang tansong serpiente, tumutukoy sa pagpapagaling. At pagkatapos muli silang inilagay sa katungkulan sa pangako ng Diyos.
Muli, hindi natural ang mga katangian ng Diyos. Supernatural ang mga katangian ng Diyos. Sapagkat isa siyang manlilikha. Siya ay isang supernatural. At kapag nagsimulang ihayag ng mga katangian ng Diyos ang sarili nito, ito'y kakaibang-kakaiba sa makabagong kaisipan at ito ay nagpagulat sa kanila. Hindi nila maunawaan ito. Gayong hindi naman siya lumalayo sa kaniyang pangako. Ang Diyos sa lahat ng kapanahunan, sinabi ko, ay pinagbahabahagi ang salita. Kunin natin halimbawa ang isa. Nariyan si Jose, ang asawa ni Maria. Ngayon, nakipagkasundo siya sa babaeng ito at ikakasal sila. Subalit bago pa sila magsama, nasumpungang siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ngayon, pinaniniwalaan natin lahat yan. Kung tayo'y mga Kristiyano, dapat paniwalaan natin yan para maging isang Kristiyano. Yan ang Biblia. Kailangang paniwalaan mo ang bawat salita sa Biblia para maging isang Kristiyano. Ngayon, dahil kung ang Espiritu Santo ay naririto, babantasan nito ang bawat salita at bawat pangako ng isang Amen. Sapagkat ngayon si Jose ay isang taong matuwid. Isa siyang mabuting tao. At walang alinlangan na sinabi sa kaniya ni Maria ang pagdalaw ni Gabriel, at kung paanong lililiman siya ng banal na espiritu at maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalan niya ay tatawaging Jesus. Kung paano niyang tiyak sinabi yun kay Jose, at makatitig si Jose sa kaniyang malaking kayumangging mga mata, at makikita niya ang kawalang malay nito, at nais niyang paniwalaan yan. Nais niyang paniwalaan ito ng buong puso niya, ngunit masyado itong di pangkaraniwan. At inisip niyang hiwalayan siya ng lihim. Ngayon, kung taos-puso ang isang tao rito, gagawa ang Diyos ng isang paraan para ipakita sa taong iyan na ito'y katotohanan. Siya'y obligado kung ika'y taos-puso. Kapag nakikita mo ito at lumayo rito, kung gayon, ika'y hahatulan. Ngunit kung ika'y taos-puso at makikita ang katotohanan, ngayon si Jose ay napaisip lamang, ang sabi niya, ito'y masyadong di pangkaraniwan. Ganiyan sa panahon ngayon, na ang mga tao, mabuting tao, mahusay na tao, may mabuting pag-uugaling tao, mabubuting ministro. Marami sa kanila, mga pari at iba pa, ay mabubuting mga tao. Subalit masyadong di pangkaraniwan ang supernatural na bindikasyon ng pangako sa araw na ito. Ito ay nagpabigla sa kanila. Nagiging ganyan yan dahil ipinakikita nito ang katangian ng Diyos. Ngayon si Jose, ang asawa niya, bilang isang matuwid na tao, ay ayaw ihayag sa madla ang kaniyang kapurihan. Hindi niya mapaniwalaan ito, siya sinikap niya. Ngunit habang nag-iisip siya sa mga bagay na ito, nangusap ang anghel ng Panginoon sa kanya at isinaysay sa kanya. Ngayon, hindi niya kailangang palaging nangungusap sa panaginip. May papahayag niya ang kaniyang sarili sa iyo sa pamamagitan ng salita. At ipakikita sa iyong ito'y tama kung ika'y totoong taos-puso na saliksikin ito at alamin kung katangian nga ba ito ng Diyos na nagpapamalas ng sarili nito. Ngunit palaging kaisa ng ipinangakong salita. At isang bagay pa, palaging itinutuwid ng salita ng Diyos ang kamalian. Pinaniniwalaan ba ninyo yan? Isinasaayos ito ng salita. Kapag pinatutunayan ng Diyos ang salitang iyan, isinasaayos ito. Ngayon tayo'y may isa lang sa aking isipan na nais kong alalahanin. Hindi tayo gaano magtatagal sapagkat nais nating manalangin para sa ilang mga may sakit. Tingnan natin, noong si Jesus bilang salita, sinabi ng Bibliyang siya ang salita, sumasang-ayon tayong lahat diyan na siya ang salita. Pansinin, noong 12 taong gulang na siya, ngayon wala tayong tala tungkol sa kanya na pumasok ng paaralan. Ngunit isang 12 taong gulang na batang lalaki na halos ganito na katangkad. Sila, ang magulang niya, si Maria at si Jose ay pumaroon sa templo para sumamba sa araw ng Paskwa. At samantalang naroon sila, nagsimula silang umuwi pagkatapos ng Paskwa. May 3 araw silang naglakbay at hindi nila masumpungan si Jesus saan man. At sa wakas ay natagpuan din nila siya pagkaraan ng 3 araw na paghahanap sa kanya. Naroon sa templo, nakikipagtalastasan sa salita ng Diyos sa mga matatandang iyon. At pakinggan si Maria ngayon.
Ngayon sa mga taong itinuturing siyang isang diyosa, tingnan, kita ninyo, ang babae ay nadaya sa pasimula. At masdan siya rito. Kung hindi niyo pa napansin ito, masdan ito. Ang sabi niya, ako at ang iyong ama ay hinanap ka ng luhaan. Pansinin, hinatulan ng babae ang patotoo sa harap ng mga saserdoting yon na kaniyang pinatotohanan. Ang sabi niya, siya ay naglihi sa pamamagitan ng banal na espiritu. At dito, tinawag niya si Jose na ama niya. Ngayon, masdan ng 12 taong gulang na batang lalaki bilang ang salita sa panahong yan. Siya ang ipinangakong salita sa panahong iyan, ang pinahirang Mesiyas. Masdan kung ano ang sinabi niya. Hindi baga talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama? Itinutuwid ng salita ang kamalian. Kita nyo? At ang supernatural, isang 12 taong gulang na bata. Hindi ko ipinapalagay na naunawaan ni Jesus ang sinabi niya. Ngunit siya ang salita. At itinutuwid ng salita ang kamalian. Kita niyo? Itinuwid niya ang kanyang ina. At sinaway siya sa pagsasalita nito. Ngayon, kung ito nga ay ang gawain ng ama niya, dapat kasama siya ng kanyang ama. Kung si Jose ang ama niya. Datapot kita niyo, siya na alalang-alala at nabigla, tulad ni Eva noon, at nahikayat. Aba, ang sabi niya, ako at ang iyong ama ay hinanap ka ng luhaan. Ang sabi niya, hindi baga talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama? Kita niyo kung paano nagtutuwid ang salita, itinatama nito ang mali. Kamali si Satanas nang subukan niyang tuksuhin si Jesus. Ngunit bumalik siyang dala ang sarili niyang salita at ginabi siya sa pamamagitan ng salita. Ang Diyos, sinabi ng Biblia rito, sa iba't ibang panahon, at sa iba't ibang paraan ay ipinakilala ang kaniyang sarili sa mga propeta niya. Nagsalita siya sa mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. Ngayon, ipinakikita ang kaniyang katangian ng pagpapakilala ng kaniyang sarili. Kita nyo, sa tao. Nangusap siya sa mga propeta. Ang mga propeta, ang mga pangitain nila, pinatunayan ay ang katangian ng Diyos na inihayag sa pamamagitan ng pangitain ng propeta. Ngayon, walang taong makapagpapaliwanag ng isang pangitain. Walang paraan para magawa ito. Ito'y supernatural. Ito'y isang bagay na nakikita mo kung ano ang nangyari, ang nangyayari at mangyayari. At yan ang kaparaanan ng Diyos sa pagsusugo ng isang tao na nangungusap ng mga bagay na yan. At nagpapakita ng mga bagay ng mangyayari. Hindi lang sa gabi ito, gabi-gabi sa lahat ng oras. Kailangang lahat ng sinabi niya ay maging tugmang-tugma sa Panginoon. Kailangang salita ng Panginoon. Sa pamamagitan nito, ang mga kaloob at mga pagtawag ay walang pagbabago. Hindi mo magagawang kayumanggi ang iyong mga mata kung ang mga ito'y asul. Hindi mo magagawang 6 na talampakan ng taas mo kung ikay 4 na talampakan lamang. Sinong nababalisa ang makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Tayo ay kapwa kung ano tayo sa biyaya ng Diyos. Ngayon, mga kaloob at mga pagkatawag ay hindi nagbabago. Ang mga propetang ito ay pinanganak na mga propeta. Ipinanganak si Moises na isang magandang bata. Si Jesus ay anak ng Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan, ang katangian ng Diyos. Si Jeremias, 712 taon. Ganon ito sa palagay ko bago siya ipinanganak. Siya ang tinig ng isang, hindi, ipagpaumanhin ninyo. Itinalaga siyang isang propeta sa mga bansa at pinabanal sa sinapupunan ng kaniyang ina at itinalagang isang propeta sa bansa. Si Juan Bautista ang iniisip ko bilang 712 taon bago siya ipinanganak. Siya ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Kita nyo? Ito ay ang Diyos na naglalagay. Isinusugo niya ang isang tao, dinadala ang salita ng kapanahunan iyan. Ngunit ngayon, bago mo mapaniwalaan ang salitang iyan ng kapanahunan iyan, pinakikilala muna niya ang kanyang sarili sa kanyang katangian. Kita nyo? Sa pamamagitan ng karunungan, sa pamamagitan ng pangitain. Sinasabi niya ang mga bagay na mangyayari at nangyayari ito. Ang sabi ng Diyos, kapag nangyayari iyan, kung gayon, paniwalaan mong nasa Kaniya ang kapaliwanagan ng salita, sapagkat dumarating ang salita ng Panginoon sa lalaking ito. At ang kaniyang mga kredensyal ay nakikilala siya sa pagiging isang propeta sa Lumang Tipan. Ganyan ito kaliwanag. Ang mga katangian niya ay nakikilala.
Nahahayag ang mga katangian niya. Ngayon, ganiyan nakitungo ang Diyos sa iba't ibang panahon. Sinasabi ng Biblia na sa iba't ibang paraan, nangusap siya sa mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit, sa huling mga araw na ito, ay sa pamamagitan ni Yesus Kristo, ang kanyang anak. Nangungusap siya. Ngayon, ang sabi ni Jesus sa Juan 10:37, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, kung gayon, huwag ninyo akong sampalatayanan. Kita niyo ang sabi nila, ika'y isang tao at ginagawa mo ang iyong sarili na Diyos? Ang sabi niya, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, kung gayon, huwag ninyo akong sampalatayanan. Ngayon, ang sabi niya, si Juan ay isang maliwanag at nagningning na liwanag. Kayo, mga tanyag, nais ninyong lumakad sa liwanag niya sa isang panahon. Ngayon, ang sabi ni Juan, kailangan kong mawala, kailangan niyang dumakila. Siya ang liwanag ng sanlibutan, sapagkat siya ang binindika na kilalang salita na nagkatawang tao. Kita nyo? Siya ay Diyos na suma sa atin. Ang mga propeta ay Diyos, kasama nila. Sinabi yan ni Jesus. Sabi niya, kung tinatawag ninyo sila na dinaratnan ng salita ng Diyos, na mga Diyos, paano ninyo ako hahatulan kung sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kita nyo? Kaya kung saan ang salita na ipinangusap ng Diyos ay binindika, kung gayon, yan ang Diyos na ipinakikilala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng katangian. Tinutupad ang kanyang salita. Hindi ito nangangailangan ng paliwanag. Ito'y ipinaliwanag na. Ang sarili nito mismo ang nagpapatunay kung ano ito. Katulad ng sinabi niya, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Hindi mo na kailangan pang sabihin, bueno, ano ba ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin lamang nito, ayan ito, pinatutunayan niyan ito. Ito'y nangyari na. Ngayon, sinabi ni Jesus na kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, o sa ibang salita, kung wala sa akin ang katangian ng aking Ama, huwag sampalatayanan ito. Ipinakikilala ng mga ito ang aking kalikasan kung sino ako. Kung hindi ninyo ako masampalatayanan, kung gayon, sampalatayanan ang pagkakilanlan na ibinigay ng Diyos. Kung hindi ipinakikilala ng aking katangian ang aking posisyon, kung gayon, huwag sampalatayanan ang aking mga pag-aangkin. Kita nyo? Nakukuha ba ninyo ito sa gabing ito? Ilan ang nakaunawa nito? Itaas ang inyong kamay. Kita nyo? Kung hindi ipinakikilala ng aking katangian kung sino ako na inaangkin ko, ang sabi ni Jesus. Kung gayon, sampalatayanan ninyo kung hindi ninyo ako masampalatayanan. Aba, sampalatayanan lamang ang pagkakakilanlan ng katangiang taglay ko. Sa Juan 14:12, siyang sumasampalataya, sabi ni Jesus, sa akin, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Ngayon tingnan, siyang sumasampalataya sa akin, sang tunay na mananampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa. Pansinin, sa ibang salita, ganito iyon. Siyang sumasampalataya sa akin ay makikilala sa pamamagitan ng aking katangian, ang mga gawa. Ngayon, yan ang kanyang ginawa. Sabi niya, kung hindi ko ginagawa ang mga gawain ng Ama, kung gayon, huwag ninyo akong paniwalaan. Nangusap ang Ama sa mga propeta, at yan ang kanilang katangian, pagkakakilanlan. Kaya gayon din ito kay Jesus. At ipinangako ito sa kanya na sumasampalataya. Ang aking mga katangian ang gagawa sa kanya, gaya lamang ng ginawa nito sa akin. At kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, kung gayon, huwag ninyo akong sampalatayanan. Ngunit kung ginagawa ko ang mga gawa at hindi ninyo ako masampalatayanan, kung gayon, sampalatayanan ang mga gawa. Sapagkat ito'y ipinangusap, kailangan itong mangyari. Ang sabi niya, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Sapagkat iniisip ninyong sa mga yaon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan. At sila yaon nagpapatotoo sa inyo kung sino ako. Yan si Jesus, kita nyo? Nahayag ang Diyos, ipinakikita ang kanyang sarili. Sila ang nagpapatotoo kung sino ako. Yan na ngayon ang Hebreo 1:1. Ang Diyos sa iba't ibang panahon ay nangusap sa pamamagitan ng mga propeta. Maliwanag na ipinapakilala ang katangian ngayon ng pagkabuhay na muli ng kanyang anak. Ang Diyos ay nangusap sa pamamagitan ng mga propeta noon, sa pamamagitan ng kanyang anak ngayon. Ang di nagbabagong Diyos, ang siya ring katangian. Ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo.
Ang Diyos nahayag sa pamamagitan ng kaniyang ipinakilalang katangian. Ganyan kung paano ninyo malalaman. Sasabihin mo, bueno, sinasabi ko ito sa iyo, inaawit namin ito, ginagawa namin ito, at gumagawa kami. Hindi yan ang sinasabi ko. Ang ipinangungusap ko ay tungkol sa salitang nahayag at ipinakilala ang sa pamamagitan nito. Ang katangian ng ipinangakong salita ng kapanahunan. Alam nilang mga Fariseo ang Bibliang iyan ng kasing husay ni naman. Higit kaysa nalalaman ng sinuman sa ating mga ministro ang sa atin sa panahong ito. Kailangang ipamuhay nila ito. Ang kanilang kanununuhan ay mga saserdote. Pinag-aralan nila ito araw at gabi. At nabigo silang makita ang nahayag na salitang iyan. Sa panahong ito, ang sabi ni Luther, nang sumampalataya ka, nakamtan mo na ito. Ang sabi ng Metodista, nang sumigaw ka, nasa iyo na ito. Ang sabi ng Pentekostal, nang nagsalita ka ng iba't ibang wika, nakamtan mo na ito. Nasumpungan nating maling lahat yan. Ang sabi ng ilan sa kanila, taglay ito ng bunga ng Espiritu. At ito'y mali. Ang tanging katibayan ay nang ang isang bindikasyon kung ipakikilala mismo ng Diyos ang kanyang sarili sa ipinangakong salita ng panahon. Kaya nito, sino pa nga ba ang may higit na mga bunga ng Espiritu kundi silang mga mababait na matatandang saserdote, nagtuli sa mga bata at nagbasbas sa kanila at lahat na? At narito ang taong si Jesus dumating, sinipa ang mga altar ng mga handog, galit na tiningnan sila, pinagahampas sila, pinagtabuyan sila, walang anumang pagkakakilanlan. Ang kasulatan ang kanyang pagkakakilanlan. Wala siyang card ng pagkikisama. Wala siyang kinaanibang organisasyon. Ngunit nangusap ang Diyos patungkol sa kanya. Yan ang kanyang pagkakakilanlan. Yan ang tunay na pagkakakilanlan ng Diyos sa anumang panahon. Ay ang kanyang pagkakakilanlan. Ganyan ito. Ang mga kasulatang ipinangako ay ipinakilala sa pamamagitan ng katangian ng pangako na siyang Diyos. At ang Diyos ay ang salita. At ang katangian ng pangakong iyan na nahayag, yan ang nagiging mananampalataya. Sinabi iyan ni Jesus, at yan na ito. Amen. Pansinin, ngayon ating nalaman, ang mga katangian ang nagpapakilala sa Kanya. Kung ang sabi niya, kung hindi nito magagawa ito, kung gayon, huwag akong sampalatayanan. Ngayon, nangusap si Jesus na ipakikilala siya nito. At ngayon, tandaan na sa mga araw na ito, nitong mga huling araw, ang sabi ng Hebreo 1:1, ang Diyos sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan ay nangusap sa mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. Nangusap sa huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, si Jesus Kristo. Kita nyo? Ang pagkakilanlan ng Diyos mismo ay nahayag sa gayon ding paraan. Tulad ng ginawa niya noong unang panahon, gamit ang gayon ding katangian niya. Amen! Pansinin, ang Hebreo 13:8 sinasabi, siya ay tulad kahapon, iba't ibang panahon, ngayon, at magpakailanmay, di nagbabago. Ang gayon ding pagkilos niya, ang gayon ding pamamaraan niya, ang gayon ding katangian niya, lahat ay di nagbabago. Ang Diyos, ang di nagbabagong Diyos, ay hindi makapagbabago sa katangiang yan kung papaano rin sa kanyang kautusan. Ganyan nga siya ang salita. Siya ang salita para sa panahon. Siya ang salita nang likhain niya ang mundo. Yan ang salita. Nang lalangin niya ang tao, yan ang salita, ang mga katangian niya. Nang lalangin niya si Kristo, yan ay Diyos, ang Emmanuel. At nang gawin niya siyang isang tagapagligtas, yan ay katangian niya. Nang gawin niya siyang isang tagapagpagaling, yan ay katangian niya. Kita nyo? Ito'y ang salita sa tuwina na ipinakikilala. Ang nahayag na salita sa pamamagitan ng katangian ng Diyos. Pansinin ang paraan. Sa tuwina hindi siya nagbabago. Tingnan ang tatlong lalaking dumalaw kay Abraham, nakaupo sa pintuan ng kanyang tolda ng araw na yon. Titingnan natin siya roon sandali. Dumating na siya, tinawag na siyang palabas sa lupain ng Kaldeo, mga taga-Kaldeo, at lungsod ng Ur. Pinatalikuran na sa kanya ang kanyang lungsod sa kautusan ng Diyos. Naihiwalay niya ang kanyang sarili sa lahat ng kawalang pananampalataya. Yan ang unang katangian ng Diyos. Ihiwalay ang iyong sarili sa lahat ng kawalang pananampalataya.
Kapag tinatawag niya ang isang tao at binibigyan niya siya ng isang bagay na talaga namang imposibleng-imposible sa makataong kaisipan na paniwalaan ito. Ang sabi niya, Abraham ang iyong, siya ay 75 taong gulang at si Sarah ay 65. Siya ay kaniyang kapatid sa ama, magkasama silang namuhay sa loob ng maraming taon na walang anak. Ang sabi niya, pagkakalooban kita ng anak na lalaki sa pamamagitan ni Sarah. At siya ay, sa pamamagitan niya, ikay gagawin kong isang ama ng maraming bansa. Ngayon, pinaniwalaan niya ito. Lumipas ang panahon, walang pagbabago kay Sarah. Kita nyo? Lampas na siya sa edad. Siya ay hinintuan na ng regla. 65. Lampas na siya sa panahon yan. Si Abraham, 75. Mistulang patay na ang kaniyang katawan. Mistulang patay na ang kaniyang sinapupunan. Ngunit hindi kailanman nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos sa kawalan ng pananampalataya. Patuloy siyang naniwala sapagkat sinabi iyon ng Diyos. At lubos na naniwala. Kung sinabi ito ng Diyos, ang mga katangian niya ay ipatutupad kung ano ang kaniyang sinabi. Ngayon, pinaniniwala ang tayo'y mga anak ni Abraham, ang binhi ni Abraham. Patuloy, 25 taon na ang lumipas. Wala pa rin pagbabago kay Sarah, wala, liban sa tumanda siya. Nakukuba na at ganun din siya. Subalit pinaniniwalaan pa rin ito ni Abraham. At isang araw, nang makita ng Diyos na buo ang loob ng kanyang lingkod na maging halimbawa para sa mga tao sa panahon na ito, at sa pamamagitan niya ay kanyang pagpapalain ng mga bansa. Isang maaliwalas na umaga, bandang mga 11:00, 3 tao ang naglalakad palapit sa kanya. Nakipag-usap sila sa kanya. Inanyayahan niya silang pumasok para umupo. May isang bagay sa kanilang parang kakaiba sa tao. Naunawaan ng mga espiritual na mga bagay ang mga espiritual na mga bagay. Pansinin at dumating sila at naupo. Pinagmasdan sila ni Abraham. Ang sabi niya, Panginoon ko, ano ang dapat niyang gawin? 2 sa kanila ang bumababa at nangaral sa Sodoma, na isang makabagong patutuo sa panahon na ito. Kaya ng inyong 3 uring mga tao, ang Sodoma at ang iglesia doon sa Sodoma. Si Abraham ang hinirang ay wala sa Sodoma. 2 mensahero, isang makabagong Billy Graham, at alalahanin sa lahat ng mga mensahero sa iglesia, wala pa isa mang taong lumabas sa naturingang iglesyang iyan diyan na nagtatapos ang pangalan sa S.A.M. Noon pa si Finney, Sankey, Knox, Calvin at iba pa, si Billy Sunday at lahat na. Ngunit hindi pa G-R-A-H-A-M o anumang nagtatapos sa S-A-M na ibig sabihin ama ng mga bansa. Doon pumaroon siya sa dakong iyon nangangaral. Tingnan ang panahon. Heto ang mga mapagkunwaring mananampalataya, di mananampalataya at mga mananampalataya. Dumating ang 3 lalaking ito. 2 sa kanila ang pumasok sa lungsod. Isang makabagong Billy Graham at Oral Roberts doon sa gitna ng mga tao, nangangaral. Ang tagpo, tinukoy ito ni Jesus. Pansinin, dumarating ang hinirang, naroon sa labas sa bandang itaas dito, si Abraham at ang kanyang grupo. At nang ang lalaking ito na nanatiling kasama ni Abraham, masdan siya, ipinakita niya ang katangian ng Diyos. Dahil ang sabi niya, nasaan si Sarah? Sarai ang pangalan niya dati, noong isang araw. Ngayon ito'y Sarah, S-A-R-A-H. Ang sabi, Abraham, hindi Abram. Abraham, nasaan ang asawa mo si Sarah? Ang sabi, siya'y nasa tolda sa iyong likuran. Ang sabi, aking dadalawin ka. Pagkatapos nakinig si Abraham sa pananalitang iyan, aking dadalawin ka ayon sa panahon ng buhay. At tumawa si Sarah, ganoon ngayon ng palihim sa loob-loob niya, at ang sabi, akong matanda na at matanda na ang Panginoon ko upang magtamo kami ng kaligayahang muli gaya ng mga batang lalaki at babae. Tungkol sa kaugnayang pantao, marahil lumipas na ng maraming taon. Ako, tumawa siya. At ang lalaki, nakatingin kay Abraham. Si Sarah, sa tolda sa kaniyang likuran ay nagsabi, bakit tumawa si Sarah? Sinasabi ang mga ito, paano mangyayari ang mga bagay na ito? Ipinakilala niya ang kaniyang sarili at tinawag siya ni Abraham na Elohim. Ngayon, alam niya ng sino man sa inyong bumabasa ng Biblia. Elohim, ang Diyos, ang mag-isang nabubuhay. Kita nyo? Nakilala sa isang katawan ng tao na kumakain ng karne ng guya, umiinom ng gatas mula sa baka, at kumakain ng tinapay at mantikilya. Ipinakilala ni Elohim ang mga katangian ng Diyos. At tinawag siya ni Abraham na Diyos.
Ano? Nakilala siya, Elohim. Ang sabi ni Jesus sa Lucas, ang 17 kabanata, kung kailan sa huling mga araw, ang Diyos sa iba't ibang panahon na nangungusap sa pamamagitan ng mga propeta, sa huling mga araw sa pamamagitan ng kanyang anak. Ngayon, masdan, ang sabi niya, sa panahong maihayag na ang anak ng tao, masdan, naihayag, ipinakilala sa huling mga araw na ito, bago ang panahon ng kawakasan, kapag inihahayag na ang anak ng tao, itong kalagayan ng Sodoma ay babalik muli kung papaanong sa mga kaarawan ng Sodoma. Ganon din naman sa pagdating ng anak ng tao. Kapag nahayag na siya, nahayag na sa iglesia, sa mga hirang, hindi sa Sodoma o sa mga Sodomita o sa mga naroon sa Sodoma. Sa mga hinirang, si Abraham ang hinirang. Ang maharlikang binhi ni Abraham ay ang mga mananampalataya sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang salita. At siyang ang hirang. At kapag inihahayag na ang anak ng tao, mangyayaring muli ang kalagayang yan. Tingnan ang mundo sa araw na ito. Kung hindi ba naman ito isang pangkaraniwang Sodoma at Gomora, wala pa akong nakitang isa. Sodoma at Gomora. Tingnan ang iglesia tulad ni Lot, na nakaupo roon at sadyang naninighati ang kaniyang matuwid na kaluluwa habang nakikita niya ang mga kasalanan ng Sodoma. Maraming ministro ang nakaupo sa kaniyang isang mabuting taong nag-aaral, inihahanda ang kaniyang teksto at iba pa. At tatanaw sa kalsada at nakikita ang mga babae na ka-shorts at kalaswaan at mga bagay-bagay at mga bagay na nagpapatuloy tulad niyan, wala siyang masabing anuman tungkol dito. Titiwalag siya ng kanyang organisasyon. Walang lakas ng loob si Lot na manindigan para diyan na siyang tama. Ganon din naman ang makabagong Sodoma at Gomora sa araw na ito. Ngunit merong ilan sa mga nasa labas ng Sodoma na ipinanganak doon hindi sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at ang binhi ng Diyos. Masdan ang pagkakilanlan doon. Hindi lang ang pangangaral, kundi ang tanda ay ipinakilala ang salita ng Diyos na naging laman sa isang tao. Nagbabalik ang kalagayan tulad noon. At ito'y parehong-pareho sa araw na yon. Lahat ay ganoon na ganoon. Lahat ay tumulad. Sana may oras pa tayo para magpatuloy dito sa ilang sandali. Ngunit kapos na tayo, kaya bibilisan natin. Ang kalagayan ay muling ibabalik sa huling mga araw. Ngayon, sa Hebreo 10:1, ang Diyos sa iba't ibang panahon, sa pamamagitan ng mga propeta, ay ipinakilala ang kaniyang sarili. At sa mga huling araw ay ipinakilala ang kaniyang sarili sa pamamagitan ng anak na siyang Hebreo 13:8, siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Pansinin, ang Diyos sa iba't ibang panahon ay nangusap kay Moises. At ngayon, at alalahanin, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang liwanag, haliging apoy sa isang nagniningas na palumpong. Ganyan niya ito ginawa sa iba't ibang panahon. At nangusap siya kay Moises, at ang liwanag na iyan, ano ang ginawa nito? Nagpakita ito ng katangian ng Diyos, ipinangusap nito ang salita. Narinig ko ang mga daing ng aking bayan doon sa Ehipto. Nakita ko ang kanilang paghinagpis at narinig ang kanilang mga pag-iyak at naalala ko ang aking salita. Bababa ako! Isang haliging apoy, isang liwanag para pumaroon at para palayain ang bayan. Isinusugo kita, Moises. Masdan ang mga katangian ng Diyos. Dumampot ng sandakot na alikabok at inihagis ito sa hangin at naging mga pulgas ito. Ang manlilikha na katangian ng Diyos ay na kay Moises. At nangusap si Moises sa Deuteronomio 18:15 at nagsabi, palilitawin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta na gaya ko. Ngayon, masdan, iyan muli ang salita, katangian. Ang Diyos na nangungusap sa pamamagitan ni Moises, sinasabi sa kanilang magpapalitaw ang Panginoon ng isang gaya niya. Ngayon, pansinin kung paanong ipinakilala siya ng mga katangian ni Jesus na siyang pangakong salitang ito. Nang sabihin ni Moises na mangyayari ito, ipinakilala ito ng katangian ni Jesus. Pansinin ngayon, ang Panginoon mong Diyos, yan ang Diyos, yan ang salita, ay magpapalitaw ng isang propetang gaya ko. Ang sino mang hindi maniwala sa propetang iyan ay ihihiwalay mula sa bayan. Ngayon, masdan kapag dumating si Jesus, kung gayon, anong uri ng katangian ang kanyang tataglayin? Kita nyo? Pansinin ngayon, ang ipinangakong salita.
Pinangako siyang magiging isang propetang gaya ni Moises. Ngayon, mayroon silang lahat ng uri ng mga guro, lahat ng uri ng mga rabay. Hindi pa sila nagkaroon ng isang propeta sa loob ng 400 taon, buhat-buhat kay Malakias. Ngayon, bigla na lamang lumitaw ang isang lalaki sa eksena. Ngayon, may isang mangingisda. Dalawa sila, mga anak ng isang tao. At isa sa kanila, Andres, ang kaniyang pangalan. Simon naman ang pangalan ng isa. Sinabihan sila ng kanilang ama kung paano magmatiyag sa mga araw, marami ng mga bagay na huwad ang nagsisilitaw. Ang matandang lalaki, nabasa ko ang isang munting aklat minsan kung saan kwentong katha marahil ito, hindi ko alam, na ang sabi niya, mga anak, ngayon bago ang pagdating ng Mesiyas, tulad ng ating inaabangan, darating ang panahon kung saan ay magkakaroon ng napakaraming kung ano-anong mga bagay na mangyayari, ngunit ang paraan kung paano ninyo makikilala ang Mesiyas na ito, magiging ayon siya sa kasulatan. Siya ay magiging propeta sapagkat sinabi ng salita ng Diyos na isa siyang propeta. Narinig ni Andres si Juan. Bueno, ang ginagawa lamang ni Juan ay pagpupropesiya lamang. Alam ninyo ang sabi ni Jesus, nagsilakad kayo sa liwanag ni Juan. Ngunit mas higit ang liwanag ko kaysa kay Juan, mas higit ang pagkakakilanlan ko kaysa kay Juan, sapagkat ang mga gawang iniatas ng Ama na aking gagawin, sila ang nagpapatotoo sa akin. Nangaral lang si Juan, basta't inihanda lang niya. Hindi siya gumawa ng anumang himala o anumang katangian ng Diyos para sa pangako. Ngunit narito dumarating si Jesus na taglay ang katangiang yan. Lumabas isang araw si Simon para pakinggan siya. Nang pagkadaka, marahil kumaroon si Simon na kasama si Andres. Madalas na ang pagdadalaw ni Andres. Ngunit si Simon, nang dumating siya sa harapan, ngayon makinig bilang pagtatapos. Nang dumating siya sa harapan ni Jesus, tiningnan siya ni Jesus. Ang sabi niya, ang pangalan mo ay Simon, at ikaw ay anak ni Jonas. Kita nyo, ang katangiang ipinangako ay nakilala sa kanya. Hindi kayang isulat ng taong yan ang kanyang pangalan. Sinabi ng Bibliang siya ay kapwa mangmang at walang pinag-aralan. Ngunit isa itong pagkakakilanlan na mabilis niyang tinalikuran ang lahat ng kaniyang kawalang pananampalataya. At ang sabi niya, yan ang Mesiyas na ating hinahanap. Bueno, pinaniwalaan niya ito. May isang nakatayo roon na nagngangalang Felipe, na tumakbo sa buong lungsod, sa burol, sa lalawigan, halos 15 milya, at sinundo ang isang kaibigan, nagbalik kinabukasan kasama siya na nagngangalang Nathaniel. Natagpuan niya siya sa ilalim ng puno, nananalangin. Ang sabi niya, halika, tingnan mo kung sino ang amin natagpuan, si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Ang sabi niya, teka, mayroon bang anumang mabuting bagay na lalabas mula sa Nazaret, buhat sa mababang uri ng mga taong naroroon? Ang sabi, halika at tingnan mo. Yan ang pinakamaganda. Yan ang pinakamagandang pangungusap na masasabi ng isang tao. Huwag manatili sa tahanan at mamintas. Pumunta at alamin sa liksikin ng mga kasulatan. Halika, tingnan. Sa daan, pabalik, naglakad sila pabalik, nag-uusap tungkol sa kung ano ang mga nangyayari. Sinasabi niya sa kanya ang tungkol kay Simon na nakilala niya ang kanyang ama at iba pa. Pagkatapos nang lumapit siya sa hanay, marahil isang hanay ng panalangin, maaring mula sa mga tagapakinig, hindi ko alam. Ngunit saan man siya galing at nakita siya ni Jesus sa unang pagkakataon, ang sabi niya, narito ang isang Israelita na sa kanya'y walang nasumpungang daya. Ang sabi niya, Rabbi, kailan mo ako nakilala? Ang sabi niya, bago ka pa tinawag ni Felipe, noong nasa ilalim ka ng puno, nakita kita. Kakakilanlan yan ng mga katangian ng pinahirang Diyos. Ang sabi, Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos. Ano ba ito? Ipinakilala siya ng kaniyang mga katangian. Nalalaman niya sa pamamagitan ng kasulatan na iyan ang pinahirang lalaki, ang Diyos na pinahiran sa laman. Ang Diyos ay na kay Kristo, ipinakipagkasundo ang mundo sa kaniyang sarili. Ang sabi niya, Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Ang sabi ni Jesus, dahil ba sa sinabi ko iyan, ay pinaniwalaan mo ako? Mas higit pa rito ang makikita mo. Ngayon may mga nakatayo roon na hindi ito pinaniwalaan. Ang sabi nila, ang lalaking ito ay si Beelzebub. Siya'y isang manghuhula. Ang sabi ni Jesus, pinatatawad ko kayo riyan.
Datapot kapag dumating na ang banal na Espiritu para gawin ang gayon ding bagay, isang salitang laban dito ay hindi na mapapatawad sa mundong ito o sa mundong darating. Kita nyo, hindi pa nagawa ang pagbabayad ng kasalanan. Kita nyo, hindi pa maaari, hindi ka magkakaroon, hindi ka maaaring ipulit sa impyerno bago ka humarap sa paghatol. Hindi yan gagawin ng bansang ito, hindi rin gagawin ng Diyos. Kita nyo, kayo'y nasa isang dako, nag-aabang sa tanikala ng bilangguan hanggang sa tanggapin mo ang hatol. At nakita ninyo, hindi niya mapagtatabuyan sila sapagkat hindi pa nagaganap ang pagbabayad ng kasalanan. Ngunit pagkatapos ng kaniyang kamatayan, paglilibing, at lumabas ang tanda mula sa dugo, ang banal na Espiritu. Kung gayon ang magsalita laban diyan, ito'y isang walang kapatawarang kasalanan. Isang salita lamang ang kailangan mong salitain laban dito. Kung gayon wala ng kapatawaran saan man. Isang salitang laban dito, kita nyo? Anong dakilang bagay ito? Ngayon, kaya sa gayon napag-alaman nating muli. Ipinakilala siya nito bilang pinahirang Mesiyas. Ang Diyos na na kay Kristo, ang kabayaran ng kasalanan para sa huling mga araw. Si Kristo na gumaganap ng pagbabayad ng kasalanan para sa huling mga araw. Ngayon, para kay Nathaniel, kanyang pinaniwalaan ito at nakilala siya. May isang munting babaeng lumabas tungo sa balon minsan, sa Sikar, isang lungsod ng Samaria. Kinailangan dumaan doon ni Jesus nung siya'y nasa kaniyang paglalakbay pababa ng burol galing Jerusalem patungong Jericho, ngunit umikot pa siya ng Samaria. Sabi siya ay kailangang pumaroon. Pinangunahan siya papunta roon ng Ama. Nang pumaroon na siya, inutusan niya ang mga alagad at naupo. Nagninilay-nilay sa wari ko kung ano nga ito. Ngayon alalahanin, sa San Juan 5:19 ang sabi ni Jesus, "At totohanang sinasabi ko sa inyo, walang anumang magagawa ang anak sa kanyang sarili, kundi kung ano ang nakita niyang ginagawa ng Ama." Ngayon, alalahanin, hindi siya kailanman gumawa ng isang himala. Hindi nang sa narinig niya ito, nang sa nakita niya ito. Hindi makagagawa ang anak hanggat hindi niya makikitang ginagawa muna ito ng Ama. Kita nyo, ipinakita niyan kung ano siya, ang propetang yan, propetang Diyos. Higit pa sa isang propeta, siya ay Diyos. Lahat ng mayroon ang mga propeta ay nasa Kanya, higit pa. Ang mga propeta ay may isang bahagi lamang ng salita. Nasa Kanya ang lahat ng salita. Siya ang salita sa kapuspusan nito. Ngunit pansinin, nangusap ang Diyos sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mumunting mga bahagi. Sa huling araw na ito, dumating ang kapuspusan ng salita sa Kanyang anak, na si Kristo Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao sa ating kalagitnaan. Ang munting babaeng ito, walang dangal. Ang tawag natin sa kanya, pagkaminsan, isang patutot. Marahil dati ng palaboy sa kalsada ang bata. Pagkaminsan tulad ngayon, hindi naman ito lahat mga kabataang may masamang asal. Ito'y mga magulang na masasama ang asal. Hinahayaan ang dalagitang lumabas at kumilos ng ganyan. Marahil isang magandang munting babae. Pumunta siya roon para sumalok ng isang timbang tubig, mga 11:00. Ngayon alalahanin, kung napunta na kayo sa silanganan, wala pa rin silang pagbabago ni Katiting. Ito'y dati pa rin kaugalian. Lumalabas ang kababaihan, maaga sa balon ang mga birhen at sumasalok ng kanilang tubig. Ang isang patutot o isang walang dangal ay hindi maaaring sumabay sa kanila. Hindi sila maaaring magsama. Makalalabas lamang siya kapag tapos na ang lahat. Dumating siya, marahil pagod, marahil nakasama niya ang bagong kasintahang yan, ang asawa niya ng gabing yon. Lumabas siya, dala ang lalagyan ng tubig na ito, inilapag niya ito. Iniayos ito, ang pangsalok para ibaba ito. Narinig niyang nagsalita ang isang lalaki, "Dalhan mo ko ng inumin." Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang isang katamtamang edad na lalaking nakatayo roon. Medyo maputi na ang kanyang balbas. Siya ay mga 30 taong gulang lamang. Ngunit sinabi ng Bibliyang mukha siyang 50. Ikaw ay isang taong di lalampas ng 50 taong gulang at nagsasabing nakita mo si Abraham? Ang sabi niya, bago pa si Abraham, ako nga. Kita nyo, hindi nila naunawaan ito. Ipinapagpag niya ang mga lintang iyon sa kanya. Sa panahong ito, kailangan nating magmakaawa at makiusap at tumapik-tapik at maghimok at manghikayat at mangako sa mga Kristiyano na pumunta sa simbahan. Kapag pumunta sila sa simbahan, gagawin namin ang ganito at ganyan. Si Jesus, nung narito pa siya sa lupa, napakarami sumasama sa kanya. Tumingin siya sa paligid at nakita ang kongregasyon, nais niyang paalisin sila. Ang sabi niya, "Malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo ay walang buhay sa inyo. Aakalain mo bang nakaupo roon ng isang doktor?
Aba, ang sabi, gusto ng lalaking ito na maging isang taong vampira tayo. Inumin ang kaniyang dugo, kalokohan. Magsipag-alisan kayong lahat at iwanang mag-isa ang baliw na lalaking yan. Umalis sila. Hindi niya kailanman ipinaliwanag ito. Hindi niya kailangang ipaliwanag ito. Liligligin niya minsan ang inyong pananampalataya para makita iyang gagawin ninyo. At ginagawa niya ang ganon ding bagay sa araw na ito. Kaya nitong maging parang nakakatakot sa inyo ng kaunti. Para malaman kung saan kayo naninindigan kung talagang sumasampalataya kayo. Alalahanin, silang mga alagad, itinalaga na ng una ng Diyos, hindi natinag. Hindi nila may paliwanag ito rin, ngunit ayaw nilang matinag. Katapos dumating siyang muli, ang sabi niya, ang buong kongregasyon na iyan ay umalis, libo-libo. Sinabi niya sa 70 nakaupo roon, ang kaniyang mga ministro na itinalaga niyang humayo at mangaral sa kaniyang harapan. Sabi niya, uugayin ko sila at titingnan kung nasaan sila nakatayo. Kaya sinabi niya, bueno, anong sasabihin ninyo kung makita ninyong umaakyat sa langit ang anak ng tao kung saan siya nagmula? Ang anak ng tao ay umaakyat sa langit? Nangingisda kaming kasama siya, nahihiga kami sa mga pangpang ng ilog na kasama siya, kumakain kaming kasama siya, nakita namin ang sabsabang kaniyang pinanganakan, kilala namin ang ina niya, ang mga kapatid niya, at aakyat ang anak ng taong ito sa kung saan siya nanggaling, nagmula siya sa Nazaret. Matigas na pananalita ito, sila ay umalis din. Ang sabi nila, hindi namin maunawaan ito. Kita nyo? Anong nangyari? Hindi natinag yaong mga alagad. Hindi nila may paliwanag ito. Umalis silang lahat. Hindi niya kailanman ipinaliwanag ito. Hindi na niya kailangan pa. Meron tayo sa araw na ito na mga inaalagang mga halaman na tinatawag ng mga Kristiyano. Isang taong kailangan mo pang wisikan at alagaan at pasayahin. At maaari ka bang makisama sa akin? Maaari ka bang makipagtulungan? Maaari mo bang gawin ito? O kayong bungkos ng mga kailangang alagang mga halaman? Kailangan natin ng totoong Kristyanismo. Ipinanganak ng Espiritu ng Diyos. At hindi nangangailangan ng pakipagkasundo. Wala nang iba pa. Wala silang anumang hingin. Bumaling si Jesus, tiningnan silang mga alagad, ang sabi, kayo ba ay aalis din? Nais ba ninyong umalis din? Ang sabi niya, pinili ko ang 12 sa inyo at Diablo ang isa sa inyo. Bakit hindi kayo umalis din? Pagkatapos binigkas ni Pedro yaong di malilimutang mga salita, Panginoon, saan kami patutungo? Lubos kaming naniniwala. Alam namin na ikaw ang ipinakilalang bukal ng buhay. Nasa iyo ang salita at tanging ito lamang. Lubos kaming naniniwala. Ang babaeng ito ay nakatayo roon, ang sabi, dalhan mo ako ng inumin. Ang sabi niya, ito'y hindi nakaugalian. May pagbubukod-bukod tayo. Wala kaming ganiyang bagay rito. Ipinaliwanag kagad niya, sa kanya na walang kaibahan sa pagitan ng Hudyo o anuman ito. Siya ay Diyos. Ang sabi niya, sunduin mo ang iyong asawang lalaki at pumarito. Ang sabi niya, wala akong asawa. Sinabi niya, nagsabi ka ng katotohanan. Ika'y nagkaroon ng 5 at ang isang iyong kinakasama ngayon ay hindi mo asawa. Ngayon, masdan ng babaeng yan. May nangyari. Yaong munting itinalagang binhiroon sa puso niya. Nang sabihin niya iyan sa mga Fariseong iyon, tingnan mo sila. Pinadilim lamang nila ang kanilang ipinahayag. Ipinahayag nilang mga Kristiyano sila, ipinahayag na mga tagasunod sila, ipinahayag nilang iibigin siya. Ngunit nang dumating ang katotohanan, nagpadilim ito sa kanila. Ngunit nang dumating ito, naghatid ito ng buhay. Pinawi nito ang kadiliman at ginawa itong puro kaliwanagan. Ang sabi, saan? Ang sabi niya, Ginoo, nahihiwatigan kung ikaw ay isang propeta. Ngayon, hindi kami nagkaroon sa loob ng 400 taon. Kita nyo? Nahihiwatigan kung isa kang propeta. Ngayon alam namin na kapag dumating na ang Mesiyas, ganiyang uri ng katangian ang pagkakakilanlan sa Kanya. Sasabihin niya sa amin ang mga bagay na ito. Ang sabi niya, ako nga siya na nangungusap sa iyo. At dahil diyan, ibinaba niya ang sisidlan ng tubig, pumaroon sa siyudad at nagsabi, hali kayo, tingnan ang isang lalaking nagsabi sa akin ng mga bagay na aking ginawa. Hindi ba't ito ang pinakakatangian ng pinahirang Mesiyas, na siyang salita na nakakaalam ng mga kaisipang nasa sa puso? Hindi ba't ito ang Mesiyas? Oh, naku, tingnan ang babaeng inaagasan ng dugo. Siya ay nakilala niya sa pamamagitan ng kaniyang katangian na siya ang Mesiyas. Ang babaeng inaagasan ng dugo ay nakilala siya ang salita. Sa Hebreo 4:12, sinabi ng Biblia na ang salita ng Diyos ay mabisa kaysa alinmang tabak na may 2 talim at madaling kumilala ng mga pag-iisip na nasa puso. Ilan ang nakaalam niyan?
sa kaisipan. Ganyan ang salita. Naniniwala ba kayong siya ang salita? Naniniwala ba kayong siya'y tulad kahapon, ngayon at magpakailanman? Iyan na ito, kung pinaniniwalaan ninyo yan. Pansinin, ang sabi ng munting babaeng ito, kung mahihipo ko lamang siya, hindi mahalaga sa akin gaano man ang sinasabi nila tungkol sa kanya. Naniniwala akong siya ay kung anong sinabi niyang gayon siya. Kung mahihipo ko siya, ako'y gagaling. Kaya sumingit siya at hinipo siya, nagbalik sa karamihan. Huminto si Jesus at nagsabi, "Sino ang humipo sa akin?" At si Pedro ay nagawa siya na parang isa siyang neurotic. Ang sabi niya, "Aba, ang lahat, huwag magsalita ng mga ganiyang bagay. Aba, hindi nila malaman kung anong isipin tungkol sa iyo. Isang taong nasa katatayuan mo at pagkatapos sasabihin, 'Sinong humipo sa akin?' Ang lahat ay humihipo sa iyo." Sabi niya, "Ngunit nararamdaman kong ako'y nanghina. May lumabas na kagalingan sa akin na lamang may nangyaring isang bagay. Ngayon tingnan kung anong dumating ang sumunod na malaking pagkagulat." Tumingin siya sa paligid hanggang sa matagpuan niya siya. At sinabi niya sa kanya ang kalagayan niya at ang pananampalataya niya ang nagligtas sa kanya. Siya ay nakilala siya bilang ang salita ng Diyos, nakababatid ng mga lihim ng puso. Oh, naku, napagkikilala ng salita ang katawan, napagkikilala ang puso. Ngayon, sandali lang sa pagtatapos. Ngayon, gaya sa Hebreo 13:8 ay totoo. Siya ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Pinaniniwalaan ba ninyo yan? Ngayon, marami akong nilalaktawan dito na aking sasabihin sana. Sa makatuwid, ipakikilala siya ng kaniyang katangian ngayon sa kasalukuyang panahong ito. Kung siya'y ang siyang kahapon, ngayon at magpakailanman, tulad lamang ng siya noon. Tama ba yan? Ipinangako niya ito. At tandaan, ang katangian niya ang pagkakakilanlan sa kanya. Ilan ang nakaunawa nito? Itaas ang inyong kamay. Ang katangian niya ang pagkakakilanlan sa kanya. Tulad niyaong nagmula sa Emmaus, tulad ng sinasabi ko ito. Naipako na si Jesus sa krus. Malungkot silang lahat. Nanggaling sila sa libingan. Ngayon sinabi nila, may dumating at ninakaw siya. Isang araw lumabas siya mula sa makakapal na damo at sumabay sa kanilang paglalakad habang patungo siya sa Emmaus. At sinasabi nila, sabi niya, bakit napakalungkot ninyo? Ang sabi niya, bueno, ikay isa lamang dayuhan dito. At pagkatapos ng mapapasok na niya sila, ginawa niya ang isang bagay na tulad ng ginawa niya bago siya may pako sa krus. Katangian niya ang paggawa nito sa ganyang paraan. At agad nilang nakilala sa pamamagitan ng katangian niya na iyan na nga ang isang Jesus na napako sa krus. Amen. Binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay. At ang katangian niya sa panahon na ito pa rin, tulad pa rin ito noon. At ang pagbabalik ng mga kaarawan ng Sodoma na naipropesiya ni Jesus, gayon ding bagay ang magaganap kapag nahahayag na ang anak sa mga tao. Ito'y pagkakakilanlan ng kaniyang katangian. Sa Hebreo 4:14 at 15, siya ngayon ang ating dakilang saserdote na maaaring mahabag sa ating mga kahinaan kung paano siya noon. Pinaniniwalaan ba ninyo yan? Inihipo siya ng ating mga kahinaan. Bueno, kung mahahabag siya dito, papaano siya kikilos kung siya'y ang siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman? Magiging ganoon din ang katangian niya. Kung gayon siya kikilos ng tulad sa kaniyang ginawa nang hipuin ng babae ang damit niya. Pinaniniwalaan ba ninyo yan? Nanatili siyang nabubuhay? Buhay pa rin siya ngayon. At ipinakikilala pa rin siya ng kaniyang katangian sa panahon na ito kung papaano siya noon. Pinaniniwalaan ba ninyo ito ng buong puso ninyo? Ang Diyos, nakilala sa pamamagitan ng kaniyang katangian, ay ipinakikilala siya. Iukod natin ang ating mga ulo. Makalangit na Ama, kami mga lalaki at babae lamang na nakaupo rito sa gabing ito, ngunit kami, tulad ng dati, ay pinanghahawakan ang Diyos kapag pinanghahawakan namin ang salita. At Ama, ako'y matatakot magsalita ng isang bagay na wala rito. Ako'y matatakot na subukang ilagay ang aking sariling pagpapaliwanag dito sapagkat baka ito magkamali. At sinabi mo, sino mang mag-alis ng isang salita mula rito o magdagdag ng isang salita rito, ang kaniyang bahagi ay aalisin sa aklat ng buhay. Anong silbi ng buhay ko kung gayon, Panginoon, kung gagawa ako ng masamang bagay na tulad niyan? Kaya nga ipinangungusap ko lamang ito kung papaano ito. At Ama,
Ipinangako mong kikilalanin mo ito. Naniniwala akong nabuhay ka mula sa mga patay, 2,000 taon na ang nakararaan at buhay sa gabing ito. Tinatawag ang simpleng mga tao tulad ng palagi mong ginagawa. Isa rito at isa roon, walang mga grupo, walang mga organisasyon, walang mga mauhusay na pamamaraan na ginawa ng tao. Ngunit sinabi mong kukunin mo ang isang kalipunan ng mga tao mula sa mga hentil, isang bayan. 2 sa bukirin, iiwan ko ang isa, kukunin ang isa. 2 sa higaan, iiwanan ko ang isa, kukunin ang isa. Isang kalipunan ng mga tao rito, at doon, alang-alang sa iyong pangalan, ang Nubia. Naniniwala akong ipinakikilala ka ng iyong katangian. Ipinangako mo kung papaanong sa mga kaarawan ng Sodoma, ay gayon din naman sa araw kapag inihahayag ka na ang salita. Ang salita mismo ng oras na ito ay siyang maghahayag ng mismong salita, tulad ng salitang dumating sa mga propeta. At Ama, nakita namin si Juan na nakatayo rito sa lupa, at hayon ang salitang ipinahahayag niya. At ang sabi ng Biblia, ang salita ay palaging sa propeta dumarating. At ang salita ay naging laman noon, kaya lumusong ito sa tubig patungo kay Juan. Dumating ang salita sa propeta. Amang Diyos, pumarito ka sa gabing ito. Dalangin ko at tulungan kami. Tulungan ang kawalan namin ng pananampalataya. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang. Pagalingin ang mga may sakit at nagdadalamhati. Isang salita mula sa iyo, Panginoon, ay mangangahulugang higit sa anumang bagay na masasabi ng sinumang tao. Mangusap ka lamang, Ama, isang salita lamang ay mangangahulugan ng labis-labis. Ngayon, ikay ang siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Inihahabilin namin ang aming mga sarili sa iyo ngayon. At dumadalangin kami na kapag umalis na kami at umuwi sa aming mga tahanan sa gabing ito, sasabihin namin ang tulad sa sinabi ng mga taong mula sa Emmaus. Nang makita nilang gumawa siya ng isang bagay na magpapakilala sa kanila na siya ang nabuhay na Panginoon, kahit gaano pa ang sinabi nila, ninakaw nila ang katawan niya at ginawa nila ito, iyan o ang iba pa. Nalaman nila sa kanilang mga sariling binuhay siya mula sa mga patay. Hindi mo ba ngayong gabi ipakita ang iyong sarili sa amin na buhay na muli? At tawagin yaong nasa magandang lungsod na ito at sa palibot na itinalaga sa buhay patungo sa iyo. Dahil inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, ihiling ako sa inyo ngayon ng mga 15 minuto. Tayo'y medyo mahuhuli ng mga 10 minuto. Bibilisan ko. Nais kong tawagin ang mga prayer card. Sa palagay ko, si Billy, G, mga prayer card G. Yan ba ang naipamahagi sa kanila? G, mga prayer card G. Kunin natin ang mula sa 1 hanggang 15 o 20, mga ganyan. G, isa, ilan? Sino ang may G? Bilang isa, itaas ang iyong kamay. Tingnan natin kung ito'y naririto. At alalahanin, hawakan ang inyong mga prayer card. May pananalangin kayo. Kung hindi ninyo makuha ito sa gabing ito, sisikapin namin ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Sa banda rito, bilisan lang hanggang sa makakaya ninyo. At pumunta sa banda rito at pumila. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 ang nawawala roon. 7 at 1, 2, 3. Bilangin mo sila, Roy, para sa akin. Sige, 10. Sige, 1 hanggang 10. 15 na ngayon. G, 1 hanggang 15. That's 10, 11, 12, 13, 14, 15. Iyay 10 o 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sige, tayo'y huminto tayo riyan ito muna. Sige, ngayon ating sinisikap nating pangatawanan ang ating salita. Kita nyo, matatapos ng 9:30. Ngunit hindi natin gagawin ito sa gabing ito. Ako alam ko. Ngunit nais ko ngayong ibigay ng lahat ang buong atensyon. Ngayon, kung ipinangusap ko ang katotohanan at sinabi sa inyong mangyayari ang mga bagay na ito, at narito ito sa Biblia, na ito ang oras. Tinuruan kayo marahil sa ibang paaralan. Gayon din naman ang mga Fariseo. Ngunit ang sabi ng Biblia sa araw na iyon, isang birhen ang maglilihi. Siya, naglihi nga. Sinabi niyang magiging ganiyan ang mga katangian ng Mesiyas. Gayon nga, ngunit hindi nila pinaniwalaan ito. Hindi iyan nakapigil sa kanya para magpatuloy ng dati pa rin.
Tulad pa rin ito ngayon. Tayo'y nabubuhay sa huling mga oras ng huling araw. Sinasabi ng agham na ito'y 3 minuto bago maghating gabi. Sa palagay ko, ito'y mas huli na kaysa riyan ngayon, higit sa anumang oras. Ginapang na ng komunismo ang bansa at sumunod na ang mga mangangaral sa komunismo sa halip na kay Kristo. Ito'y para bang hahayo para sikaping batikusin yan. Bakit hindi tingnan ang oras na ating pinamumuhayan? Ang komunismo, wala tayong naku, hindi ako takot sa komunismo. Ito'y ang mauhuli kayong hindi nakahanda sa pagdating ng Panginoon ay kung ano ito sa iglesia. Ngayon, hayaan ang lahat, hayaan ang buong Amerika na bumaling sa Diyos at masdan kung ano ang mangyari sa komunismo. Kailangang hanapin mo ang sakit at pagkatapos kunin ang lunas. Ngayon, maging magalang ang lahat. Pakiusap lang, huwag kayong magpaikot-ikot. Ngayon, ilan sa mga naririyan ang walang mga prayer card at nais ninyong pagalingin kayo ng Diyos, itaas lamang ang inyong kamay. Sabihin, ako'y sumasampalataya, saan man kayo naroroon. Ngayon tingnan, sa palagay ko, gumagana ito. Ito, mabuti. Kung kayo'y mayroon, naririnig ba ninyo ako riyan sa likuran? Mabuti. Sige, ngayon masdan mo ito, kapatid na Roy. Ngayon, isang salita mula sa Diyos ay mangangahulugan ng higit kaysa sa lahat ng maaari kong sasabihin. Ngayon, sa pagtingin mula rito, ito'y mahirap. Ito, palagi na ito. Kita nyo, ang mga ilaw ay nakatutok mismo sa mukha mo at ito'y parang mahirap tumingin sa dakuryan para makita ang mga tao. At hindi ko alam, hindi ko makita isang tao sa totoo na maaari kong makita na kakilala ko. Ilan sa inyo ang mga hindi ko kakilala? Itaas ang inyong kamay. Batid na wala akong alam tungkol sa inyo. Sa palagay ko, ito'y kahit saan. Ilan sa mga nasa hanay ng panalangin ang nakaalam na wala akong alam tungkol sa inyo? Itaas ang inyong mga kamay. Lahat ng nakapila sa hanay ng panalangin diyan, kung naririnig ninyo ako, itaas ang inyong mga kamay. Kung ako'y isang estranghero sa inyo. Bawat isa. Ngayon, ano ba siya? Siya'y ang dakilang saserdote na maaaring mahabag sa ating mga kahinaan. Ang babaeng yan na humipo sa damit niya, marahil ay wala siyang prayer card, alinman. Ngunit nahipon niya siya, at nang mahiponan niya, may kung anong nangyari. Ngayon, ganoon din ang gawin ninyong paghipo. Hipuin siya. Ilan ang nakakaalam diyan sa mga Hebreo? Ang ika-4 na kabanata sinasabi. Ngayon siya'y ang dakilang saserdote na maaaring mahabag sa ating mga kahinaan. Ilan ang nakaalam nito? Bueno, ipakikita ba niya ang gayon ding katangian niya? Kung siya'y ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, ipakikita niya. Sige, ngayon, ito ba ang kapatid na Perry? Ilapit mo na sila sa akin ngayon. Ngayon nais kong maging totoong magalang ang bawat isa. Sa banda rito, dito lang, babaeng kapatid. Ngayon, naririnig ba ninyo ako? Ngayon, hindi ko alam. Tingnan nyo kung sino man ang nasa ang makinista roon, pagkat hindi ko alam kung papaano. Isang pangitain. Ngayon tandaan, hindi ako ang Mesiyas. Hindi ako si Kristo. Ngunit naririto siya. Yan ang sinisikap kong makita ninyo. Siya'y naririto. Tinutupad niya ang kanyang salita. Ngayon, kung may sakit ang babaeng ito, hindi ko alam. Hindi ko siya kilala. Siya'y mas matanda kaysa sa akin. Marahil ilang taon ang pagitan ng ipanganak kami at milya-milya ang pagitan. Ito ang una naming pagkikita. Ngayon tulad lamang yan na makatagpo ng ating Panginoon ang isang babae sa San Juan 4. Sinisikap kong gawin itong napakaliwanag na di maaring hindi ninyo makita ito. Sa gayon, sa dako ng paghatol, wala nang dugo sa aking mga kamay sa araw na yon. Ngayon, ipinangako ni Jesus na sa huling mga araw ay mangyayari itong muli. Sa pagpatuloy natin sa buong sanlinggo, malalaman ninyo, ito'y isang pangako. Ngayon, hindi ko kilala ang babae. Ito'y pagtatagpo ng isang lalaki at babae sa unang pagkakataon. Ngayon, kung ipahahayag sa akin ng Panginoong Jesus ang dahilan ng pagparito mo, o ng iba pa, o kung ano ang ginagawa mo, o anong problema mo, o kung ano ang nagawa mo, kung ito'y tungkol sa pananalapi, sa pamilya, anuman ito'y kailangang buhat sa isang supernatural na kapangyarihan. Pagkat hindi kita kilala, ilan ang sasaksi riyan na kailangang dumating ito sa pamamagitan ng isang supernatural na kapangyarihan. Ngayon pwede kang maglaro ng tulad sa Fariseo, sasabihin ito'y isang, sa kabilang panig kapatid na Roy, kita mo? Makapaglalaro ka ng tulad sa mga Fariseo at sasabihin ito'y isang masamang espiritu na ginagawa ng karamihan. Iya'y sa pagitan mo at ng Diyos kung gayon. Kung gayon, kakamtin mo ang gantimpala nila. Ngunit kung sasabihin mo ito'y sa Diyos,
Kung gayon, kakamtin mo ang gantimpala niya. Ngayon, iya'y mas mainam. Salamat. Ngayon, tumingin lang sa akin sandali, tulad ng sinabi ni Jesus. Samantalang pumapasok si Pedro at Juan sa pintuang tinatawag na maganda, ang sabi, tumingin sa akin. Ko, hindi ko kayo kilala. At ngayon, kung ang banal na Espiritu, ang isang maliban sa akin, ay darating at ihahayag kung ano ang nasa puso mo, kung gayon ang sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay mas matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Iyan mismo ang sinasabi ng Biblia. Ngayon, inihahayag niyan kung gayon ang lihim ng puso. Ngayon, maging katangian iyan ng Diyos, ang nahayag na salita sa araw na ito. Ilan ang naniniwala riyan ngayon? Ngayon, nakikita ba ninyo kung ano ito? Ngayon, naipangaral ko na ito. Sinabi na sa inyo ang tungkol dito? Ngunit totoo nga ba ito? Iyan ang isa pang bagay. Kita nyo? Ngayon, kung ito'y totoo, bawat isa sa inyo. Kung ito'y hindi totoo, malalaman niya ito. Tiyak, malalaman niya ito. Malalaman niyo rin ito. Ngunit kung ito'y hindi totoo, kung gayon ako'y mali ang pagsasaksi ko kay Kristo. Kung totoo ito, nararapat ibigay ng bawat isa sa inyo ang inyong mga puso sa Kanya. Dapat ninyo siyang sampalatayanan ng buong puso ninyo at abutin at tanggapin siya sa anumang pangangailangan ninyo. Iya'y totoo. Ngayon, ipakilala nawa ng banal na Espiritu ang kanyang sarili. Sa pangalan ni Yesus Kristo, ngayon wala akong alam kung ano ang dahilan na naririyan kayo. Mukha lang kayong isang kaaya-aya, mukhang inang babaeng nakatayo riyan, at yan lang ang alam ko tungkol sa iyo. Ngunit magagawang ihayag ng banal na Espiritu kung ano ang dahilan at naririto ka, kung ano ang suliranin mo o anuman. Malalaman mo kung ito'y katotohanan o hindi. Ngayon, kung ano ito, ang nais mong may papanalangin ay isang parang ang kalamnan sa iyong mukha. Ito'y patungkol sa nerbiyos, parang sa iyong mukha. Ngayon, kung tama iyan, itaas ang iyong kamay. Sumasampalataya ka ba? Ngayon, marahil sasabihin mo ngayon, hinulaan lamang niya yan. Ngayon, siya isang mabuting tao. Ngayon, tumingin ka lamang rito, sandali, kapatid na babae. Hindi ko alam kung ano ang sinabi niya sa iyo. Ngunit anuman ito ay totoo. Ika'y isang saksi niyan ngayon, hindi ba? Iya'y tama. Naku, sumasampalataya ka bang pagagalingin ka ng Diyos dahil diyan? Ngayon, alam mong ito'y kanyang presensya. May isang nakakikilala sa iyo rito. May isa, tulad ng sinabi ni Jesus sa babae, alam niya kung saan ang karamdaman niya. Ngayon alam niya kung nasaan ang karamdaman mo. At para bang may kabigatan ka para sa isa pang tao. Ito'y isang lalaki. Ito'y ang asawa mo. Siya'y naririto rin. Iya'y tama. At sumasampalataya kang maihahayag ng Diyos sa akin ang karamdaman ng asawa mo. Siya'y isang lalaking malala ang sakit. May mga komplikasyon siya. Ang isang bagay na gumagambala sa kaniya ay ang sakit sa puso. May sakit siya sa puso. Kung iya'y tama, itaas ang iyong kamay. May lus-lus din siya. Tama yan. Kita nyo? Tama ba yan? Opo, talagang ninenervyos. Nervyos na nervyos. Totoo yan, hindi ba? Kung ihahayag sa akin ni Jesus, sinabi niya kay Pedro kung sino siya. Kung ihahayag niya sa akin kung sino ka, maniniwala ka bang ito'y siya? Hindi ka taga rito. Nanggaling ka sa dakong silangan dito, ikay mula sa Louisiana. Tama yan? Tama. At ang pangalan mo ay si Ginang Coleman. Umuwi ka na. Pinagaling ka na ni Jesus Kristo. Ang pananampalataya mo ang gumagawa sa kagalingan mo. Ngayon, sumasampalataya ka ba ng iyong buong puso? Si Jesus Kristo na ipinakikilala ang kaniyang sarili sa kaniyang pagkabuhay na maguli. Nauunawaan mo ba kung anong ibig kong sabihin? Ngayon, sino mang may matinong pag-iisip ay nakaalam na walang taong makagagawa niyan. Ngayon, ikaw na nasa dako riyan, sabihin mo sa Diyos ang ganito. Ako alam kong hindi ako kilala ng taong yan, kaya mananalangin ako para sa isang bagay. Panginoon, maaari ko bang hipuin ang damit mo? Kung iyon nga, kung gayon, ipinakikilala mo ang iyong sarili sa iyong pagkabuhay na maguli. Bumaling, hayaan akong hipuin ka. At pagkatapos, mangusap ka sa akin sa pamamagitan niya. Tingnan mo kung anong mangyayari. Subukan lang ito. Kumusta ka, Ginoo? Maaari bang lumapit pa ng kaunti sa dakong ito?
May mga taong nasa iyong likuran diyan, kita nyo? Lahat ng bagay ngayon, ito'y ang inyong bawat espiritu ay tulad lamang sa isang malakas na tibok. Nasasalo mo ito. Kita nyo, nalalaman din ang kanilang kaisipan. At ito'y naging nalito na kayo. Naniniwala ka bang ako ay lingkod niya? Sumasampalataya ka bang maihahayag ni Kristo sa akin kung ano ang dahilan ng pagparito mo? Alalahanin, tayo'y magkikita-kita sa dako ng paghatol isang araw at magsusulit para sa gabing ito. Alam mo ba yan? Ang iyong karamdaman, isa rito ay nasa likuran mo. Marami kang karamdaman, may likod kang sumasakit, at humihina na ang iyong paningin. May problema ka sa mata. Kung tama yan, itaas ang iyong kamay. Ngayon, may ginagawa ka ring isang bagay na nais mong layuan. Ayos lang bang sabihin ko ito? Nais mong ihinto ang paninigaryong yan at isa pa, ikay nagkaroon, nadarama mong iyan ang bagay na humahadlang sa iyo sa pagtanggap ng banal na espiritu. Ngayon, nais mong matanggap ang banal na espiritu. Yan ay hangarin sa iyong puso. Tama yan. Ikaway mo ang iyong mga kamay ng ganito. Bueno, iniwan ka na nito ngayon. Pumayo, tanggapin ang banal na espiritu. At gumaling ka. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Sumasampalataya ka ba? Maging totoong magalang ngayon. Ngayon, tayo'y ginagabi na ng husto. Manatili lamang nakaupo pansumandali. Kumusta ka? Estranghero tayo sa isa't isa. Kilala tayo kapwa ng Panginoong Yesus. Ngayon, huwag matakot. Kita mo? Parang kita mo, huwag mabahala. Ito'y kanyang presensya. Kita mo? Ganyan. Ito'y kanyang presensya. Ngayon, may kakaiba kang nararamdaman. Kakatuwa, parang kalugod-lugod, parang mapagpakumbabang damdamin. Kita mo? Ngayon, ang pagtayo sa presensya ng isang tao ay hindi makapagpapadama ng ganyan sa'yo. Ilan na ang nakakita ng liwanag na iyan, ang haliging liwanag na iyan, apoy. Nakuhaan ito rito mismo sa Texas, sa unang pagkakataon, ikalawang pagkakataon. Ito'y nakalutang malapit sa babae. Kita nyo sa ganitong dimensyon ngayon, hangad ko na sana'y inyong kung makikita lamang ninyo. Kapag nagsimula kayong kumilos, iyan ang gumagawa nito. Kita nyo? Gaganapin natin bukas ng gabi ang hanay ng panalangin ito sa ganap na ikasyam. Kita nyo? Ako, pinagtatagal ko na kayong masyado. Kunin natin ang isang babaeng ito kung gayon. Sandali lang. Sumasampalataya ka ba? Yung nakaupo roon. Oo, para sa kahinaang yan na bumabagabag sa'yo? Iyan ang problema. Kita nyo, ano ang nahipo niya? Hindi ko kilala ang babae. Nahipo niya ang dakilang saserdote. Ngunit kita nyo, nakatalikod ako sa kanya. Tulad ng ginawa nito sa panahon ni Abraham. Dito, tumingin sa dakong ito, kapatid na babae. Sandali lang. Mukhang may kabigatan ka sa iyong puso. Meron nga. Ito'y ang anak mong babae roon. May problema siya sa tainga niya. Yay, tama. Naniniwala ka na ba ngayon ng iyong buong puso? Mabuti. Sumampalataya lamang ngayon at siya'y gagaling. Nauunawaan ba ninyo ang ibig kong sabihin? Kung masasampalatayanan mo ang lahat ng bagay ay posible. Naniniwala ka ba? May isang babaeng nagbaba ng kaniyang kamay roon sa likuran. Nakatingin siya diretsyo sa akin. Siya ay may karamdamang diabetes. Naniniwala ka bang pagagaling ng Diyos ang diabetes na iyan? Yaong nakaupo roon? Sige, mapapasa iyo ang inihiling mo kung gayon. Sumampalataya lamang. Ang babae sa dako roon mula sa iyo ay may problema sa bituka at problema sa pantog. Naniniwala ka ba na pagagalingin niya ng Diyos? Magiging mabuti yan. Sige, makakamtan mo ang inihiling mo. Ang kamay ng munting babae. Kita nyo? Ngayon tingnan, tanungin lang siya. May isang bagay na totoong kalugod-lugod ang tumama sa kanya. Kita nyo? Ang pananampalataya niya. Yan ang gumagawa nito. Hindi ako. Ito'y ang Diyos. Heto, narito ang isang lalaki nakaupo rito sa dulong bahagi. May problema siya sa baga. Ang may katandaang lalaki nakaupo rito at nakatingin sa akin. Naniniwala ka bang pagagalin niya ng Diyos, Ginoo?
Ang isang nakaupong kasunod mo ay dumaranas ng isang impeksyon sa katawan niya. Iya'y tama, kapatid na babae. Iwagayway ang panyolito mo kung iya'y tama. Mabuti, sige. Magpatungan kayo ng kamay sa isa't isa. Sumampalataya ng buong puso ninyo. Ama at anak na babae, bakit nga ba hindi? Ipatong ang inyong mga kamay sa isa't isa at sumampalataya ng buong puso ninyo. Pagagalingin kayo ni Jesus. Aking inahamon ang inyong pananampalataya na paniwalaan ito. Ang babae nakaupo sa likuran niya roon, dumaranas ng sakit sa tiyan. Naniniwala ka bang pagagalingin ka ng Diyos, binibini? Yan ang karamdaman mo. Kung iya'y tama, tumayo ka para makita ng mga tao. Kita nyo? Sino ang inihipo nila riyan? Sabihin, hindi ako nagkakamali. Hayan ang nanay mong nakaupo, kasunod mo riyan. May infection siya sa kaniyang mga bituka. Naniniwala ka bang pagagalingin iyan ng Diyos, ginang? Tumayo ka rin at gumaling. Sumampalataya! Siya'y ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Pinakikilala niya ang kanyang sarili. Naniniwala ka bang ako ay kanyang propeta? O lingkod? Nakapagpapatisid yan sa mga tao sabihing propeta. Hindi nila nauunawaan. Tumingin dito. Naniniwala ka ba ng buong puso mo? Ika'y dumaranas ng labis na nerbiyos. Naniniwala ka bang masasabi ko sa iyo ang naging sanhi nito? Nagkaroon ka ng aksidente sa kotse. Iya'y tama. Banggaan ng kotse at ito'y nagpakirot ng iyong likod at tumuloy sa balikat mo. Tama ba yan? Lilisanin ka na nito ngayon. Panahon lamang ng buhay na gumambala rin dito. Binabagabag ito, ngunit ika'y magiging maayos. Humayo, sumampalataya ng buong puso mo. Pagagalingin ka ni Jesus Kristo kung ika'y sasampalataya. Amen. Sumasampalataya ka ba? Sumasampalataya ka bang mapagagaling niya ang arthritis? Bueno, magpatuloy lang dumakad kung gayon, pagagalingin ka niya. Ilan ang naniniwala ng buong puso ninyo? Sabihin, ako ay totoong sumasampalataya ng buo kong puso. Kung magagawa mong sampalatayanan, naniniwala ka bang pinagagaling niya ang diabetes at pinabubuti ang kalagayan ng mga tao na may sugar diabetes at pinagagaling sila? Pinaniniwalaan mo ba ito? Magpatuloy lang sa paglakad, sabihin, Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dito. Sumampalataya ng buong puso mo at gagaling ka. Ilan ang sumasampalataya sa dakurian ngayon ng buong puso ninyo? Huwag, kita nyo, kayo'y palibot-libot, nagagambalan nyo ito, mga kaibigan. Sasabihin ko sa inyo, ilan ba ang sumasampalataya? Itaas lang ang inyong kamay, sabihin, sumasampalataya ako ng buong puso ko. Ngayon, ihilingin ko sa inyong gawin ang isang bagay. Ngayon, kung tinupad ni Jesus ang kaniyang salita at sinasampalatayanan iyan at pinatunayan ito sa inyo, sinabi rin ito ni Jesus ang kaniyang huling tagubilin sa kaniyang iglesia, ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila na sumasampalataya. Ngayon, ilan ang naniniwala? Ang sabi niya, kapag ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit, sila'y magsisigaling. Pinaniniwalaan ba ninyo ang pangakong iyan? Kung gayon, ipatong ang inyong kamay sa taong kasunod ninyo. Kapag hindi ka niya pinagaling, ika'y mamamatay. Ika'y naliliman. Ngunit pinagaling ka ni Jesus Kristo. Pinaniniwalaan ba ninyo ito? Mabuti, ipatong ang inyong magpatuloy at sumampalataya ngayon at kayo gagaling. Halika, binibini. Naniniwala ka bang pagagalingin ng Diyos ang TB na iyan at diabetes? Pagagalingin ka? Tanggapin. Sige, humayo. Sumampalataya ng buong puso mo at magpagaling. Dumalangin. Nagdadalanginan ba kayo sa isa't isa? Ipatong ang inyong mga kamay sa isa't isa. Manalangin lamang tayo sama-sama. Ipatong ninyong lahat ang inyong mga kamay sa isa't isa. Lumalalim na ang gabi. Ipatong ang inyong mga kamay sa isa't isa at manalangin tayo. Panginoong Yesus, nakatitiyak kami na ipinakikilala ng Diyos ang kaniyang sarili sa kaniyang bayan. Ang mga katangian niya bilang ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman ay ipinahahayag ang kanilang mga sarili. O Panginoong Diyos, Ikaw na siyang gumawa ng pangako ng salita. Sinabi mo, ang mga tandang ito ay lalakip sa kanilang sumasampalataya. Kapag ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling. Ipinahayag ng mga taong ito na mga mananampalataya sila. Ang mga mananampalataya sa nabuhay na maguling si Jesus, na ipinakikilala ang kanyang sarili ngayon sa pamamagitan ng gayon ding katangian niya noon samantalang narito pa siya sa lupa, na ginagawang positibong katotohanan ang mga kasulatan, na siya'y ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Panginoong Yesus, sa pamamagitan ng mga mananampalatayang ito na nakapatong ang mga kamay sa isa't isa, sa banal na presensya ng nabuhay na maguli, kinilalang anak ng Diyos, na nagkatawang tao muli sa aming kalagitnaan sa gabing ito, sa laman ng kaniyang mga mananampalataya, inuutusan ko ang bawat maruruming espiritu
bawat sakit at karamdaman na lumaya sa mga taong ito habang nakapatong ang mga kamay ng mga mananampalatayang ito sa isa't isa. Sa pangalan ni Yesus Kristo, mangyari nawa ito. Lahat ng maniniwala sa inyong kagalingan ngayon, na pinaniniwalaan yan ngayon din sa ipinakilalang presensya ng nabuhay na maguling anak ng Diyos, na pinaniniwalaan ninyong ipinagkaloob ang inyong kahilingan at kikilalanin ang gayon ding bagay, magsitayo sa inyong mga paa at sabihin, tinatanggap ko ito ng buong puso. Magsitayo, lahat sa presensya ni Yesus Kristo na sasampalataya. Purihin siya, bigyan siya ng kapurihan at luwalhati. Itaas lamang ang inyong mga kamay at pasalamatan siya. Patutunayan ng Diyos ang bawat pangakong kaniyang ginawa.